Ayun guys, magandang araw. So may repair tayo ngayon na isang Concert 702B na amplifier. So ayan, share ko lang sa inyo ang problema nitong amplifier na to. Sa mga hindi pa naka-encounter ng ganitong problema ng amplifier, ganitong klase. So 702. Ang problema nito, nanira siya ng dalawang transistor. Ano ba yun? Ito. Dalawang power transistor. Bali, dalawa yung nasira niya. Ito. Yung C5198 saka A1941. So, nanira siya, shorted. So, pumutok din yung fuse. Ngayon, kakabitan na natin siya ng power transistor. Pero bago natin siya kabitan ng power transistor, sa mga technician na kagaya ko, no, syempre checkin muna yung bias. Ito yan. Para malaman natin kung meron pang abnormal bias. Yung dapat ang bias niya ay normal. Ang pagkakaalam kong bias nito ay nasa 0.4, mga ganon. Dapat lahat yan 0.4. So nagsukat ako ng bias niya. So sa mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito, ito pala ay kakaiba ang bias, ano? Kapag wala siyang transistor, ang bias niya mataas. So ito, tignan natin. Sukatan natin ang bias. So ayan, naayos natin yung camera at sukatan natin siya ng bias. Kasi kakaiba bias nito. Iba palang bias niya. So ayan. Ayusin lang natin tong ano. Hindi kita. So ayan. Yan na lang, ganyan. So ngayon, naka-DC tayo. Saksak natin, nakagamamit ako ng test valve ito para iwas putok. So yan, ito sinuyod bago ko siya kabitan ng power transistor. Sinusukat muna talaga ang bias nito. So yan, nakakuan siya. Ayan, umilaw yung test valve, pumitik na yung relay. So ngayon susukat tayo ng bias muna. Pakita ko sa inyo. Ayun, no? Negative 40. So dito tayo sa base emitter. Ayun, no? 40 volts. Malinaw na malinaw. Pare-parehas siyang ganyan. Ayun, no? 40. Ang taas, di ba? 40 volts. So ayun, no? 39. O pababa ng pababa yan. Pero hindi siya nagno-normal. Mataas pa rin siya. Ayun, no? Pagdating dito sa kabilang side niya, halos ganun din. Ayan, bumababa na siya. Ayan. Magiging 6 volts. So mataas pa rin yan pagka ganyan. So yan, no? 6. Oh, di ba? 6.5, 6.5, mga ganon. Halos lahat pare-pareho siyang ganyan. Ayan. So namatay. Halos ganun ang ganun ang ayan. Oh, 6 volts. Oh, hanggang dulo yan. So halos pare-parehas na may mataas na bias. Ayan, oh. 6 volts dito ay maabot pa siya ng baligtad dito, dito positive, doon baligtad, magne-negative. Ayan, oh. Ayan. 39. So dito may 39 volts pa. So mataas. Hindi sila parehas. Ayan, no? 19.
18. So, hindi pare-parehas ang bias niya. Ngayon, ang ginawa ko dyan, sinuyod ko yung lahat ng pinagmumulan ng mataas na bias. So, ito, lahat ng transistor na maliliit, resistor, ultimong filter capacitor niya na malaki, pati yung IC niya dito sa may relay, pati relay, sinuyod ko na lahat yan. Pati capacitor niya, maliliit. Ito, kung mapapansin niyo yung mga capacitor na to, yan. Chinek ko lahat yan, isa-isa, binunot ko. Pati yung mga capacitor na, ito mga tawag dito, yung 104 na kulay pula maliliit. To, lahat yan, pati resistor, inisa-isa ko. Kinumpara ko dun sa kabila. So, halos parehas, walang pagkakaiba. Pati pyesa na kinalawang, pinag-check ko na lahat, tinanggal ko na, inisa-isa ko, ganun pa rin. So, ala akong makitang sira. Kahit itong filter capacitor na to, pinagdudahan ko yan. Pati yung transformer, yung supply niya, normal, pinagdudahan ko. Pati yung relay, saka yung IC dito sa may relay niya, yung ginamita kasi ito ng IC. So, chinek ko yan lahat. Halos lahat ng pyesa. Wala akong nakitang sira. Pero yung bias niya, mataas. So ngayon, dahil wala naman ako makitang sira, tinry ko siyang kinabit na yung output niya kasi ayaw ko talagang ikabit dahil itong side na to, ang voltahe niya, ang bias niya ay pumapalo ng 49 volts. 40, ganon. So, bumababa hanggang sa mag-stable siya ng 5 volts. 5 volts. Doon sa kabila, 5 volts. Dito, umabot ng 16 volts. So, nagbabago-bago. Hindi siya normal. Siyempre, pag kinapitan mo ng transistor yan, yung mga power transistor, kinabit mo, iglap lang yan, masisibak, di ba? Kasi mataas eh. So, ngayon, wala akong makitang sira. Ang pinalitan ko, ito. Itong transistor na maliit, C3200. Yan, C3200. Dito ko nakakuha yan sa may part na to, yung dito sa side na to. So, ganun pa rin. Pinalitan ko, ganun pa rin, hindi nagbago. So, wala akong makita ibang sira. Ginawa ko, nilinis ko yung board. Kinuskus ko, thinner, nilinis ko, baka may mga corrosion. Ganun pa rin. So, walang pagbabago. So, ngayon, kinabitan ko siya ng power transistor. So, ngayon, tinanggal ko uli para maipakita ko sa inyo, no, na ganun ang bias niya. So, ngayon, ikakabit natin yung tinanggal kong power transistor. At pag naikabit, sukatan natin ang voltahe. So, ayan guys, naikabit na natin yung power transistor niya. Ayan na yung heatsink. Nakakabit na. So, binaligtad ko na siya. Ayan. Makikita ninyo yung heatsink. Nakakabit na. So, nandyan na yung power transistor sa ilalim. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ang ating power transistor. So, ayan. So, nakakabit na yung mga power transistor. Kung makikita ninyo. So, ayan, testingin natin siya. Susukatan natin siya ng bias. So, ibabaliktad natin para makuha na natin ang bias. So, ayan. Uy. Ayaw tumayo yung ating tester. Yun. Kita. So, saksak natin. Naka-test valve naman tayo. Check muna natin. So, testing. Yun. Yun, pumitik na yung relay. So, sukat tayo dito sa yung kanina na mataas ang voltahe. Dito kanina, nasa 40 plus eh. So, yun, meron na siyang 0.4 462 dito sa kabila.
Ganon din. 462, 63, 64. So, yun. Negative 0.4. So, yan. 65. Dito sa kabila. So, baligtad. Meron tayo nasusukat na yung baligtad pala 0.4 din. So, parehas lang. Yun, 0.4. Dito sa kabila. So, ganun din. 0.4 din. So, yun. So, pare-parehas sila. 0.4. So, dito sa kabila. So, ganun din. So, yun. Meron din. So, dito sa kabila. So, namatay. So, dito tayo sa dulo. So, hindi ata kita yung tester natin. So, hindi kita. So, yun. May 0.4D siya. So, yung dulo. So, yun. 0.4 din. So, pare-parehas sila na 0.4. So, ang pinagtatakhan natin, kanina nakatanggal yung transistor, o yung power transistor niya, ay hindi normal ang bias niya. So, mataas dito sa side na to, doon medyo mababa. Tapos naglalaro pa. O yun ang pagtatakhan natin, kasi ang nakasanayan nating bias, kapag nakatanggal yung power transistor, magsukat tayo ng bias, normal siya. So, kahit nung chinek ko to, wala yung power transistor niya, nakaalis, mataas yung bias. Pero pagdating dito sa circuit niya, sa mga transistor na maliliit, normal ang bias niya, parehas. Pagdating dito sa malalaki, nagbabago, tumataas. So, ayan, kakaibang amplifier na to, no? Concert 702 sa mga makaka-repair ng ganito o hindi pa nakaka-repair ng ganito. Ayan, baka magaya kayo sa akin na halos inabot ng 2 araw bago siya, wala naman ako nakitang sira na iba. Bukod do sa pinalitan kong 3 transistor niya, ay wala namang ibang naging problema. Bakit ganun ang bias niya? So, siguro sa mga hindi pa maka-encounter ng ganito o maka-encounter ng ganito, ay baka sumakit yung ulo nyo, kakahanap ng sira, bakit mataas yung bias. So, ayan, sa makapanood ng video na to, ayan, meron na kayong idea na pag naka-repair kayo ng ganito, malaman ninyo na pag wala yung mga hindi nakakabit tong transistor niya, ay hindi normal ang bias. So, sasakit ang ulo nyo. Bakit ganun? At hindi nyo lalagyan ng power transistor kasi puputokin niya yan. Hanggang dito na lang yung video natin. Pinakita ko lang sa inyo sa ganitong problema ng amplifier. So, na yung bias niya ay hindi normal pag wala yung power transistor. So, maraming salamat sa panonood.